Rose Banat. Paano kapag namatay si Digong? Baka maawa sila at iboto si Sara. Iboto lang ng tao si Sara kung si Digong hinuli ng ICC at namatay sa loob ng kulungan. Kasi magiging Ninoy Aquino yan eh. Si Digong hinuli, inaresto, kinulong, namatay. Tatakbo si Sara kay ipaghiganti ang tatay. May possibility ganun. Pero wag kayong pakampante, DDS. Buhay na buhay si Mama Leni. Tandaan ninyo si Mama Leni. Minsan nang inamin ni Sara, hindi nila kayang banggain si Leni. Sulid yun. Yun yung totoong sulid. Si Sara umasa sa Iglesia ni Cristo eh. Si Leni walang iglesia. Sulid na sulid yan. Di ba? Oo. Huwag kayong pakampante. Kahit hinuli si Digong ng ICC, inaristo, nakulong, namatay, tatakbo si Sara kay paghiganti si Digong, iboto si Sara, paano kung si Leni ang kalaban niya? Sabi ko sa inyo, ang pinakamahirap na kalaban ni Sara, kakamping. Alam niyo kung bakit ang kakamping ngayon? Tahimik lang yan. Pero matindi yan. Sabi ko sa inyo, sa 2028 election, kung walang Marcos na tatakbo, pag si Leni ang tumakbo, I'm here to support Leni. Hindi nyo kayang ipatumba si Leni. Sabi ko sa inyo, hindi kaya ni Sara punuin ang stadium. Si Leni, puno. Yeah? Bakit nung nagrally-rally sila sa EDSA, hindi kayang punuin ni Sara? Napuno lang ang Manila, ang grandstand, kasi Iglesia ni Cristo yun. Diba? Pero, ang grupo ni Leni, kahit saan, Luzon, Visayas, at Mindanao, dinudumog si Leni. Si Isko Moreno nga, dinumog sa Cagayan de Oro eh. Baluarte ng mga Duterte, Mindanao. Dinumog si Isko. Sabi ko sa inyo mga kababayan, kung walang Marcos sa 2028, gusto kong tumakbo si Leni. Real talk. At gusto kong magiging vice ni Leni, si Risa Hontiveros. May napatunayan. Napakulong ang mga Tsekwa, napasara at napatakbo si Roque. Di ba? Si Kibuloy. Sabi ko sa inyo, huwag niyong sabihin na 2028 si Sara. Hindi kaya ni Sara si Leni. Baka nakalimutan ninyo, si Sara nililigawan si Leni nung nalaman ni Sara na kinukontra na siya ng grupo ng admin ni BBM, pumunta ng bandang Bicol. Ang sabi, umattend lang daw. Ending, pinuntahan pala si Mama Leni. Hindi sinipot. Nakakahiya. Lagi ninyong pagkatandaan. Hindi makakalimutan ng kakamping ang ginawa ni Digong noon kay Leni. Anong sabi nila? Sorry. Anong sabi ni Digong kay Leni? Ma'am, mag-aral ka muli, lutang ka. Hindi makakalimutan ni Leni yun. Si Leni, abogado, tatawagin mong lutang? Hindi yun pwedeng ni Leni. Kaya biruin nyo, si Sara na una pang pumunta ng Bicol para makipag-collaborate kay Leni. Ending, hindi sinipot. Nakakahiya. Ang palusot ni Sara, umattend lang naman ako ng Peña Francia. Ano tawag doon? Yung parang festival ba yun? Yun ang palusot ni Sara. Ending, hindi sinipot ni Mama Leni. Sabi ko sa inyo, much better kasi makipagkaibigan ka sa kaaway mo eh. Kaysa makiging kaaway mo yung kaibigan mo. Lahat ng baho mo mabubulgar. Mali-mali ka na naman. Alam mo sa totoo lang, Edward, sa tanda mong yan, hindi ka marunong mag-isip. Ako mali. Tanggapin ninyo sa sarili ninyo na kapag sa 2028 si Sara at si Leni ang magbanggaan, hindi mananalo si Sara. Wag na, masasubscribe pa yan.
Tignan nyo, merong isang vlogger. Anong pangalan nun? Si Old School Pinoy ba yun? Oh, nagyaw-yaw dun sa tulay. Merong mga vlogger na nagyaw-yaw. Oh, tignan mo yung mga DDS. Ito yung sinasabi ninyo na ang rally for Sara ng INC. Aba, nag-react si Old School Pinoy. Ang sabi ni Old School Pinoy, hindi naman kami DDS eh. Nagbablog lang din kami. Aba, tinanggi na si Duterte. Hindi na daw siya DDS. Di ba? Pero yung profile niya, kayakap niya si Digong. Alam niyo, tignan niyo ha. Kapag DDS ka, or napipilitan ka lang mag-DDS, di ba? Para lang sa views, pagdating sa on the spot, na itatanggi. Di ba? Di ba? Anong sabi ng mga vlogger? Tingnan mo, mga DDS. Ngayon ninyo sabihin na ang rallying ito ay para kay Sara. Aba, nag-react si Old School Pinoy. Sabi niya, hindi naman kami apektado eh. Pero dahan-dahan ka naman sa pananalita mo. Sabi naman ng isang vlogger, aba, freedom of speech ko ito. Malaya kang magsalita. Di magsalita ka rin. Bakit ka apektado? Sabi niya, hindi naman kami DDS. Pero yung loob ng vlog niya, puro Duterte. Puro banat kay BBM. Diba? Tapos doon lang ako nagtaka, bumaliktad. Ayaw, hindi daw siya DDS, hindi daw siya supporter ni Digong. Bakit? Napahiya para hindi makuyog. Nagsolo lang kasi siyang DDS doon eh. Lahat kasing katabi niya puro BBM vloggers eh. Oy, kakamping ako, move on na kami, kaya nga full support kami kay PBBM. Actually, sa totoo lang natural sa politiko ang mag-away. Gawa-gawa kang kwento, ayan na naman si OFW Journey. Ako gagawa kwento, mamatay man si Digong, ngayon. Gagawa daw ako kwento. Totoo yon na vlog ni ni Mima kanina. Si Old School Pinoy yon. Oo, galit na nakarinig na DDS daw, mga bobo, mga tanga. Nung tinanong nung vlogger, bakit DDS ka ba? Hindi kami DDS. Di ba? Kaya sabi ko sa inyo talaga mga kababayan, huwag kayong kampante. Hindi lahat ng tao hawak ni Sara. Meron pang Leni Robredo. Mahirap ninyong talunin yan. At take note, nakalaya at nasalaya lahat ng liberal. Walang liberal na may kaso, tandaan nyo yan. Mahirap kalabanin ang Liberal Party. Una, sinong mga liberal na kakalabanin ni Sara na may kaso? Wala. Tahimik lahat ng liberal ngayon. Bakit? Kapag ang liberal na ang bumakbak, iboboto nyo yan? Bakit? Confidential fund, hindi na masabi. Kayo pa kaya masuportahan yan, maserbisyuhan yan? Doon pa lang kay Sara talo na siya. Di ba? Doon pa lang kay Sara talo na siya. Pag sinabi na ni Mama Leni yan, ako, noon, naging vice president ako, wala akong confidential fund. Totoo yun. Mga kababayan, i-check nyo kung si Leni Robredo may confidential fund budget. Walang ganun. So doon pa lang, lagapak na naman si Inday. Di ba, magdidebate yan. Di ba? Magdidebate yan. Maghaharap yan. Ngayon ang itatanong, anong masasabi mo patungkol kay Sara Duterte? Sasabihin ni Mama Leni ngayon, ay in fairness, magaling naman siya. Pero ako lang po yung naging vice president, walang issue, walang confidential fund. Doon pa lang lagapak si Sara. Yes. At sasabihin niya ni Mama Leni, take note, nung ako naging vice president, ang bodyguard ko 75 lang. Pero kay Sara, 433. Tinanggalan ng 75, galit pa. Tapos nagdrama pa, ginugurgur daw siya. Paano ka magurgur kung meron kang 300 plus? Kinuhaan nga lang ng PNP ng 75, galit ka pa. Diba? Doon pa lang maraming bagsak si Sara, lalagapak si Sara pagdating kay Leni. Isa lang naman sabihin ni Leni, nung ako nag-vice president, walang issue sa akin eh. Hindi ako nagbanta, hindi ako nananakot, hindi ako nagmura ng presidente. Kahit magkalaban kami ni Digong noon, never kayong nakarinig sa akin na nagmumura ako kay Digong. Di ba?
Ngayon ninyo sabihin, kaya ba ni Sara si Lenny? Mark my word. Pag walang Marcos, lahat ng loyalista kay Lenny bagsak. Ito, lagi niyong pagkatandaan na, kung tutuusin, mas maganda pa yung mga senador ng Liberal Party kaysa senador ni Digong ngayon. Napakadaming senador ni Digong at kongresistang pinasok. Ending, walang nagawang maganda sa bansa. Tignan nyo, nasaan yung senador ni Digong? Pagdating sa rape ni Kibuloy, lahat ng senador ni Digong kumampi kay Kibuloy. Sinong nakipaglaban kay Kibuloy? Si Risa Hontiveros, si Gatchalian, si Trillanes, nakulong si Kibuloy. May narinig ba kayo sa mga senador ni Digong? Wala. Pagdating naman kay Alice Go, binanata na naman ni Risa Hontiveros, ni Gatchalian, sino pa? Ni Rafi Tulfo. Nasaan ang mga senador ni Digong? Wala pa rin. Bakit? Kampi sila sa mga masasama. Di ba? Kaya much better pa yung mga liberal na senador noon kaysa mga senador ni Digong ngayon. Putang ina, walang kwenta. Real talk, huwag kayong masaktan. Una, si Bato, naging senador, anong batas na gawa? Wala, puro lamputak. Sino pa? Si Robin Padilla, naging senador, number 1 pa. Anong batas na gawa? Wala, puro himod lang sa bigote, kain ng mani. Sino pa mga senador ni Kibuloy, ni Digong? Wala. Puro mukbang lang ginagawa. Sabi ni John Riviles, bukas tigbak ka na boy. Ano ako si Dado? Ano ako si Dado? Walang ginagawa. Kaya real talk lang. Hindi nakakalimutan ng Liberal Party kung paano ni Digong siniro sila noon. Hindi naman, sabi nga ni Trillanes kay Kerwin Espinosa naalala nyo? Sabi ni Senador Antonio Trillanes IV na tumatakbong mayor ngayon sa Caloocan, sabi niya kay Kerwin Espinosa, Kerwin, hindi palagi na ang administrasyon na to ay kay Duterte. Yung bintang mo kay Leila de Lima, na protektor siya ng droga, baka pagka next 6 years at bago na ang administrasyon, magbago ang statement mo. Ayon nga, nagkatotoo, nagsorry si Kerwin Espinosa. Ma'am Leila de Lima, pasensya po, sorry po. Piniga at tinakot lang ako ni Senador Bato. Di ba? Tinakot at piniga lang ako ni Senador Bato. Kasi ang sabi niya, kapag hindi mo sabihin na si Laila protektor ng droga, papatayin ko ang pamilya mo. Pinatay na nga tatay niya. Oy, Ma'am Arnilda Chudoro, maraming salamat sa yung $10 super sticker. Thank you so much po. Di ba? Yun ang totoo. Kahit naman isipin ninyo ngayon, senador ni Digong versus sa senador ng liberal. I-compare nyo yung mga credential. Dito tayo mag-isip lahat ng senador ng liberal, lahat nakapag-aral. Pero lahat ng senador ni Digong nakapag-aral naman, pero wala nga lang kwenta. Sorry to say that, it's totoo. Diba? Sabi ko sa inyo, lahat yan nagluloko. Huwag mong pakitaan. Huwag mong pakitaan. Diba? Ang katangahan ng mga... Nako, Ma'am Joyce, maraming salamat, Ma'am Joyce. Ma'am Joyce, maraming salamat sa yung super chat. Nice to see you, Kent and company. Na-miss ko live mo. Ma'am Joyce, salamat sa yung $10 super sticker. Thank you so much. Maraming salamat po. Salamat. Oo. Salamat.